Hello mga ka-future educator ko dyan. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pin-repair yung aking mga materials for my final demo. Kasi nga napansin ko, yung nakaraan kong video about sa teaching demo ko is nag-viral siya. So ngayon guys, final na to, final demo. Papakita ko sa inyo kung paano ko ba pin-repair ang lahat ng to at super worth it naman siya guys. So ayan na nga, kumuha tayo ng story, nag-prepare tayo ng PowerPoint presentation. Tapos ang topic pala natin for today is about the story Stone Soup. So ayan, prepare na tayo ng ating story. So tinype ko siya sa Word yung story. Tas after pag nabasa ko na yung kaunti, ayan, nag-prepare na din ako ng question para malaman ko kung nakikinig ba talaga yung mga student sa binabasa ko. Ayan, 2 to 3 question, minimum of 1 question after mong mabasa ang konting linya. So, ayan yung PowerPoint presentation ko. Since nakagawa na ako ng PowerPoint presentation nito, tapos kinapi ko lang yung mga doon, yung mga story doon. So ayan, tas nagta-type ulit tayo ng question after ng maliit na paragraph, question ulit. Ayan, para talaga mag-retain sa isip ng mga bata yung mga binabasa mo, or para makinig talaga sila sa'yo kasi may question. So, pala to, marami akong pakulo sa kanila guys para ma-achieve natin yung classroom management. Kasi importante kasi yun pag nagde-demo ka, kailangan mong ma-manage yung mga pupils. Alam mo naman, pag mga pupils masyadong maingay talaga yan sila, 'di ba? May mga estudyante talaga na maiingay. So, gagawa tayo ng paraan para ma-manage natin sila. So, eto yung gagawin kong activities bago ako magsa-start sa aking lesson. So, kukunin ko muna yung attention nila at papahulaan ko kung ano nga ba yung topic or kung ano nga ba yung story, about saan yung story na babasahin ko. So, ayan, kumuha ko ng mga pictures para may hint sila sa story na babasahin. So, papahulaan ko sa kanila kung ano yung topic. So, ayan yung PowerPoint presentation ko. Iyan. So, marami akong paraan guys para makuha ko yung attention nila. Like, ginawa ko yung dino para meron akong tawag nito. Meron akong katuwang sa classroom management ko, which is si Dino. Kasi favorite nila yan. So, ayan na. Ginawa ko na yung aking chart or yung mga kailangan ko para sa first activity namin bago magsimula yung klase. So, worth it lahat guys kasi nagawa kong i-manage yung classroom, yung mga pupils ko doon, nakinig naman sila, and grabing puyat na isip ko, paano pa kaya yung mga dating teacher, 'di ba? Yung hindi pa uso yung yung PowerPoint presentation, kasi ngayon hindi na masyadong nire-required tong mga ganito itong mga chart na to. So paano pa kaya dati na wala pang PowerPoint presentation, 'di ba? Kailangan mo talagang isulat lahat sa Manila paper yung topic mo, tapos magde-design ka ng bongga para makatch mo ang attention ng mga student. Buti na lang talaga ngayon meron ng television. So ito, ginawa ko lang to siya para sa first activity nila, mai encourage na talaga sila na makinig sa topic namin, at saka parang ma-excite sila kung ano nga ba yung topic, kasi nga dahil sa activity na gagawin ko. So ayan, sobrang kagardo na tayo dyan kasi grabe na yung preparation. First ko kasing ginawa guys is lesson plan, tas pinakritik ko sa head namin yung lesson plan kung okay na ba, at nung okay na siya, tsaka ako gumawa ng PowerPoint presentation, and then tsaka ako nag-prepare ng mga materials. So alam ko sa mga future educator dyan, merong iba na hindi pa nakapag final demo. So ito yung chance nyo guys, kayang kaya nyo yan.
ibigay nyo ng buong buo yung kaya nyong ibigay kasi para worth it naman siya kasi sobrang fulfilling kasi siya pag natapos mo talaga siya ng matiwasay, lalo pag elementary ka kasi kailangan mo talagang gawin ang lahat para makinig sa'yo yung mga student mo, para makatch mo yung attention nila. So tip nga pala, magbigay kayo sa kanila ng mga rewards like hindi yung sa foods guys ha, kasi pag pagkain kasi merong mga estudyante na baka may mga estudyante na binabawalan ng mga parents nila na kumain ng ganyan, so hindi tayo magbibigay ng mga ganyan. So magbibigay ka lang ng mga stickers like sa akin, stars, tapos sinasabi ko na pag nakinig sila, pag nag-follow sila sa rules, pag nag-answer sila sa question, makakaipon sila ng maraming stars. So syempre sila gustong-gustong maraming stars after ng klase, makikinig talaga sila kasi magpapaano yan sila magpapadamihan sila ng stars. So ayun lang. So pwede din yung mga stickers na may very good, impressive, yung mga ganon, 'di ba? Meron ng mga ganyan ngayon. So eto na, malapit na akong matapos guys, malapit nang matapos yung aking chart. So sobrang focus tayo dyan, of course, kasi kinabukasan na yung final demo ko nito. Super wala na tayo masyadong tulog kasi 'di ba nag-aaral tayo kasi may FS pa akong sinasagutan din diyan, FS1, pero laban pa din. Alam ko sa mga nanonood na mga future educator, kayang-kaya nyo yan. So, always pray to God lang na maa-achieve nyo talaga kung ano yung gusto nyong ma-achieve. So, ayan na, natapos na nga siya guys. So, ang ginawa ko siyang parang packet para ilalagay na lang nila sa loob yung mga pictures na pag nahulaan na nila. So, yan yung nga pala yung mga pictures guys. Ayan. So, that's all. Thank you so much. Good luck.